Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4151. Samantala, tahimik na nakatayo si Morticia, hindi man lang apektado sa sitwasyong nasa harapan niya. Mukha siyang kalmado. Huminga ng malalim si Daryl, ginulo ang kanyang utak, at nakaisip ng solusyon. Hanggat kumilos ang dalawang panig, magkakaroon siya ng pagkakataon na salakayin si Morticia. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagmamadaling lumabas si Oliver sa kanyang wheelchair. Pare, huwag kang pabigla-bigla. Ito'y isang hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi ako nahuli, niligtas niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, namatay na ako sa bangin na yon, nag-aalalang sigaw niya kay Black. Haring Pagong. Wala nang pagkakabit si Oliver sa buong lahi ng demonyo. Ang tanging inaalagaan niya ay ang lahing Black Tortoise. Sa oras na ito, ang biglaang pagpapakita ng Black Tortoise King ay isang pagpapala mula sa Diyos para sa kanya. Ito ang naging kapalaran ng alyansa sa pagitan ng lahi ng itim na pagong at lahi ng demonyo. Paano kaya hinayaan ni Oliver na maglaban ang dalawang panig? Nag-iba ang mukha ni Daryl nang marinig ang sinabi ni Oliver. Malamig niyang tinignan si Oliver sa gulat at galit. Tulaga bang sasali siya sa mga fiends? Kasabay nito, ang haring itim na pagong at ang mga mandirigma ng lahi ng Black Tortoise King sa kanyang paligid ay natigilan din at lubos na nagkakagulo. Anong nangyari? Hindi ba nahuli si Oliver? Kinampihan niya ang mga fiends. Tumutunog ang utak ng Black Tortoise King at pagkatapos ay nablangko ito nang marinig ang mga usapan ng kanyang mga nasasakupan. Medyo ilang segundo bago nag-react ang Black Tortoise King. Tumingin siya kay Oliver at sinabing, Oliver, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Kinokontrol ka ba nila? Pinilit ka ba nilang sabihin ang lahat ng ito? Tinuro niya si Morticia na puno ng galit ang mga mata. Bagamat medyo makasarili at katawa-tawa si Oliver minsan, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin sa iba't ibang sitwasyon. Kahit naputulin ang kanyang mga paa at naging lumpo na siya, hindi siya magpapakahirap magtrabaho para sa mga halimaw. Pagkatapos ng lahat, ang lahi ng fiend ay masyadong masama at isang banta sa buong mundo. Halos mapaiyak si Oliver nang marinig ang mga tanong ng kanyang ama. Nagmamadaling paliwanag niya, pare, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Talagang iniligtas ako ni Morticia, at hindi niya ako pinagbantaan. Sumuko na ako sa mga halimaw. Ama, ang haring puting tigre ay masyadong mayabang. Bakit kailangan nating yumuko sa kanya? Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito upang pagsilbihan ang mga halimaw kasama ang mga puwersa ng lahi ng Black Tortoise? Hanggat gagawin natin ang lahat ng ating makakaya tulungan ang mga halimaw at pag-isahin ang makadiyos na rehiyon, hindi tayo kailanman tretuhin ang hindi patas ng mga halimaw. Sincere naman si Oliver. Nakita niya ang White Tiger King na umatras kasama ang mga demonyo at ang kanyang ama ay narito pa rin, ibig sabihin ay nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang ama at ang White Tiger King. Natural lang sa lahi ng Black Tortoise na sumali sa mga fiend. Nagbago at nagdilim ang ekspresyon ng Black Tortoise King. Kahit na ang lahi ng Black Tortoise King ay napalaya mula sa lahi ng demonyo, sa kanilang lakas, maaari pa rin silang magkaroon ng sariling lupang matatawagan. Bakit nila pipiliin na maging mas mababa sa mga fiends habang nasa kanilang awa? Napakabaliw ng anak niya. Sigurado ang Black Tortoise King na si Oliver ay nasa ilalim ng kontrol ni Morticia. Hindi na siya masyadong nag-isip at umungol, manahimik ka. Wala kang kailangang sabihin. Ngayon, ililigtas kita sa mga halimaw kahit anong mangyari. Naramdaman ni Oliver na umiyak, ngunit wala siyang luha. Bakit hindi naniwala sa kanya ang kanyang ama? Nakatayo doon si Morticia, tahimik na pinagmamasdan ng sitwasyon nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Samantala, si Daryl ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit nagsisimula siyang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Hindi niya maaaring hayaan si Oliver na makuha ang gusto niya ngayon, nihayaan ang lahi ng Black Tortoise na sumali sa fiend race. Huminga ng malalim si Oliver at magsasalita na sana, ngunit mabilis siyang pinutol ni Daryl. Okay, Oliver, hindi mo kailangang magpanggap na masunurin kay Morticia para palihim na magpadala ng mensahe sa lahing Black Tortoise para tambangan nila tayo dito, di ba? Walang pakialam na sabi ni Daryl na kunwaring nakikita ang lahat.
Seryoso ang itsura niya habang nagsasalita, pero kumislap ang mga mata niya ng kakaibang liwanag. Guguluhin niya ang sitwasyon at hahayaan ang Black Tortoise King na labanan si Morticia. Kabanata 4152. Magdudulot ito ng mga problema kung hikayatin ni Oliver ang Black Tortoise King na sumali sa mga Fiend. Kumunat ang noo ni Morticia at itinuon ang tingin kay Oliver. Ganoon ba? May sense ang sinabi ni Daryl. Pagkalabas nila sa teritoryo ng demonyo ay agad silang pinalibutan ng mga mandirigman ng lahing Black Tortoise. Si Oliver ay lubhang naghinala. Kung tutusin, anak siya ng Black Tortoise King. Natakot at nagalit si Oliver habang tinanong siya ni Morticia. Mabilis niyang sinabi na may mapait na mukha, iyong kamahalan, ako ay sobrang tapat sa iyo. Ang buong kalawakan ay kayang patunayan iyon. Huwag kang makinig sa mga walang kabuluhang pinagsasabi ni Daryl. Habang nagsasalita siya, sinaman ng tingin ni Oliver si Daryl at sumigaw, huwag mo akong i-frame sa mga ganyang kalokohan. Nitong nakaraang araw, sinusundan ko ng masunurin si Morticia. Hindi pa ako lihim na nagpadala ng mga mensahe sa lahi ng Black Tortoise. Huwag suruan mo ako, humalaklak si Daryl, sinisiraan ka. Pagkatapos ay ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Walang balita ang tatay mo. Bakit siya nandito? Ay, ibinuko ni Oliver ang kanyang bibig at namula, hindi nagawang pabulaanan ang sinasabi ni Daryl. Siya ay balisa, gumagawa ng gulo si Daryl. Kung patuloy niyang hikayatin si Morticia sa kanyang mga salita, mas magiging dahado si Oliver sa sitwasyong ito. Bigla siyang may naisip, iyong kamahalan, nagkataon lang na. Nandito ang tatay ko, hayaan mo akong pumunta doon at ipaliwanag ang lahat sa aking ama. Alam niya ang pasikot-sikot ng usapin, at siguradong hindi ka magalit sa iyo, sabi niya kay Morticia. Hayaan mo si Oliver doon. Hindi agad pumayag si Morticia. Sa halip, nakatayo siya doon, nakasimangot at nag-iisip. Mas mainam kung mahikayat ni Oliver ang kanyang ama na sumali sa mga halimaw. Gayunpaman, ganoon ba ka-simple? Habang nag-iisip si Morticia, mahinang sinabi ni Daryl, iyong kamahalan, hindi namin alam kung bakit nandito ang lahi ng Black Tortoise. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang tingnan si Oliver at nagpatuloy, kung si Oliver ay lumampas at ang Black Tortoise race ay nagsimula ng pag-atake, hindi tayo mananalo. Mas mabuting hayaan natin, siyang manatili dito bilang isang bargaining chip. Hanggat kakampi natin si Oliver, hindi maglalakas loob na kumilos ang Black Tortoise King. Seryoso ang itsura ni Daryl. Kung gusto ni Oliver na gumawa ng masama sa buong lahi ng demonyo, kailangan pa rin niya itong pigilan. Naasar si Oliver. Halos mapatalon siya at sinigawan si Daryl, Daryl, anong plano mo? Gusto kong kumbansihin ang tatay ko para maiwasan ang away ng dalawang panig. Pinipigilan mo ako, gusto mo bang mag-away ang dalawang panig? Duguan ang mga mata ni Oliver, parang gusto niyang balatan ng buhay si Daryl. Humalaklak si Daryl at sinabing walang malasakit sa mukha, anong ibig mong sabihin? Sinabi ko ito para sa kaligtasan ni Morticia at ng mga sundalo. Sino ang nakakaalam kung gusto mo talagang kumbansihin ang iyong ama o kunin ang pagkakataong iwan kami pagkatapos mong pumunta doon? Huwag kang lumuha ng buwaya. Maaaring maganda ang iyong mga salita, ngunit itinatago mo ang iyong masamang hangarin sa ilalim nito. Malamig na sabi ni Oliver. Alam naman nating dalawa kung sino dito ang may tinatagong intensyon. Walang pakialam na sabi ni Daryl habang nasa likod ang mga kamay. Ikaw, galit na galit si Oliver na hindi niya napigil ang manginig. Biglang naging tense ang atmosphere. Okay, stop arguing, mahinang sabi ni Morticia. Pagkatapos, tumingin siya kay Daryl ng seryoso at nagtanong, sa tingin mo ba hindi natin dapat paalisin si Oliver doon? Bagamat makapangyarihan si Morticia at marami nang naranasan sa larangan ng digmaan, ito ang unang pagkakataon na dumaan siya sa ganitong sitwasyon. Wala siyang ideya kung paano magpatuloy at maaari lamang humingi ng payo kay Daryl. Kung tutusin, maganda ang ginawa ni Daryl sa teritoryo. Nang sabihin niyang mapanganib ang mga tambak na kahoy at mga ulo ng bato, hindi siya pinakinggan ni Morticia o Oliver. Dahil dito, may nangyari talagang masama. Kailangan niyang maging mas maingat sa pagkakataong ito. Walang pag-aalinlangan, tumanggo si Daryl at sumagot, hindi natin pwedeng pabayaan si Oliver doon.
Isipin mo na lang, ang Black Tortoise King ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos dahil kay Oliver. Kapag pumunta siya doon, wala na ang hari, dahilan para magpigil. Tahimik na tumanggo si Morticia at inisip ang bagay na iyon. Kabanata 4153. Nakatuon kay Daryl ang mga mata ng Black Tortoise Race Warriors at ng Black Tortoise King. Mukhang ang umaaway kay Oliver ay si Daryl Siya talaga, mukha namang mabait. Mukhang nahuli siya ng lahi ng demonyo. Nawala din ang Black Tortoise King matapos marinig ang mga talakayan sa paligid niya. Tinitigan niya si Daryl at hindi makapagsalita. Nang tulungan ni Daryl ang buong lahi ng demonyo na makaalis sa lugar kung saan banihag ang mga demonyo, talagang hinangaan siya ng Black Tortoise King. Gayunpaman, dahil si Daryl ang naging dahilan upang mapatalsik ang kanyang anak sa lahi ng demonyo, iba ang tingin niya sa kanya ngayon. Kasabay nito, nang makitang si Daryl ay nasa panig din ng Fiend Race at pinahahalagahan siya ni Morticia, medyo nalungkot ang Black Tortoise King. Ang buong lahi ng demonyo ay iginagalang at labis na umaasa sa kanya. Paano siya makakasama sa mga demonyo? O nasa ilalim ba siya ng kanilang kontrol tulad ni Oliver? Huminga ng malalim si Black Tortoise King at sinigawan si Daryl, kinokontrol ka rin ba ng mga fiends? Palihim na nakahinga ng maluwag si Daryl at hindi na sumagot. Gayunpaman, lihim niyang ipinilig ang ulo sa Black Tortoise King na nagpapahiwatig sa kanya na huwag mag-alala. Napakabilis ng pagkilos kaya't hindi ito napansin ni Oliver o Morticia. Gayunpaman, malinaw na nakikita ito ng Black Tortoise King. Mali lang ang pagkakaintindi niya sa ibig sabihin ni Daryl. Bakit hindi siya umalis dahil hindi naman siya kontrolado? Mukhang sumali talaga siya sa Fiend Race. Pagod na sa pag-iisip ang Black Tortoise King. Hoy, nakapagdesisyon ka na ba? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bitawan mo agad ang anak ko, o hindi tayo titigil sa pag-aaway hanggang sa mamatay tayo ngayon, sigaw niya. Hindi mahalaga kung si Daryl ay sumuko sa lahi ng Fiend o hindi. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mailigtas ang kanyang anak. Nang humarap sa mga pagbabante ng Black Tortoise King, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Morticia at kumislap ang kanyang mga mata sa galit. Bilang isa sa 12 Fiend Martyr, siya ay isang kilalang tao sa kanyang uri. Hindi pa siya nabantaan ng ganito. Ang Black Tortoise King ay humihingi ng kamatayan. Gusto talaga siyang patayin ni Morticia, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Nagdala lamang sila ng 20,000 masasamang sundalo, habang ang lahi ng itim na pagong ay may higit sa 70 hanggang 80,000 mga lalaki. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa bilang. Kung talagang nangyari ang labanan, ang lahi ng Fiend ay magdaranas ng maraming pinsala. Napabuntong hininga si Morticia at sinabi kay Oliver, "Oliver, pwede ka nang umalis. Tandaan mo ang sinabi mo, himukin mo ang iyong ama na sumama sa amin sa kanyang mga tauhan. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Huwag mo na akong pababayaan muli." Tuwang-tuwa si Oliver at sinabing, "Huwag kang mag-alala, kamahalan. Gagawin ko ang mga inaasahan ng lahat." Gayunpaman, nabigla si Daryl. "Iyong kamahalan, hindi natin kayang makipagsapalaran." Tuso si Oliver. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa? Sabi niya kay Morticia. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Daryl, umiling si Morticia. Mukha siyang confident sa sinabi niya, "Huwag kang mag-alala. Kahit ipagkanulo ako ni Oliver, tiwala ako na kaya ko siyang patayin sa harap ng Black Tortoise King." Ang mukha ni Morticia ay kumikinang sa pagmamalaki. Ito ay hindi lamang bulag na pagtitiwala, ngunit mayroon siyang lakas na sundin ang kanyang mga salita. Si Oliver ay nabali ang mga paa at hindi makagalaw ng malaya. Madali para kay Morticia na patayin siya. Natahimik si Daryl at hindi na nagsalita. Nakangiting itinulak ni Oliver ang kanyang wheelchair patungo sa Black Tortoise King. "Ama," nang malapit na siyang makarating sa harapan, maraming mandirigma ng lahi ng Black Tortoise ang mabilis na lumapit sa kanya upang salubungin siya sa ilalim ng gabay ng Black Tortoise King. Sa wakas, nasa harap na ng Black Tortoise King si Oliver. "Pare, paumanhin, ama, sa pag-aalala mo sa akin." Medyo nahihiya siya habang nagsasalita. Tumango ang Black Tortoise King, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. "Anak, nakahinga ako ng maluwag nang makitang ayos ka lang. Pero ano ang nangyari sa iyo? Paano mo ako pinahintulutan na sumali sa lahi ng Fiend sa harap ng lahat ng ating mga tao?"
Sagot niya, ngunit hindi niya maiwasang mapasulyap kay Morticia. Kabanata 4154. Naisip ng Black Tortoise King na dahil sa takot ni Morticia sa kanyang lakas kaya niya pinakawalan si Oliver. Hindi niya inaasahan na si Oliver pala ang nagkusa para hilingin ito. Ibinaba ni Oliver ang kanyang ulo at medyo nakaramdam ng kaba sa ilalim nang nagbabagang tingin ng Black Tortoise King, ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang kalooban at pinisil ang isang ngiti. Pare, totoo ang sinabi ko. Tingnan mo ako. Ang dinanas ko ay dahil sa anak ni White Tiger King. Noong pinalayas niya ako sa lahi ng demonyo, wala man lang siyang pakialam sa pride mo. Lalong galit ang anak niyang si Mona. Sumunod siya sa akin ng palihim at pinutol ang mga paa ko. May isang malalim na ugat na puot sa pagitan namin. Hahayaan na lang ba natin na mawala iyon sa atin? Tumingin si Oliver sa mga mandirigman ng Black Tortoise Race sa paligid niya. At nagpatuloy, pare, hindi ka lumikas kasama si White Tiger King. Mukhang nagkaroon ka ng fallout sa kanya. Kung ganoon, bakit hindi tayo sumama sa lahi ng demonyo? Makapangyarihan ang lahi ng Fiend. Sa pagsali sa kanila, malapit na nating pag-isahin ang makadiyos na rehiyon. Pagkatapos, ang lahi ng itim na pagong ay magbibigay ng malaking kontribusyon. Siguradong maganda ang pakikitungo sa atin ni Archfiend Antigonus. Sinubukan niyang hikayatin ang kanyang ama. Gayunpaman, umiling ang Black Tortoise King. Mukha siyang matatag at mas naging matatag pa ang ugali niya. Tumigil ka. Bilang isa sa 4 na likas na hayop, hinding-hindi ako susuko. Kahit kanino. Habang nagsasalita siya ay kumikislap ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Oliver at nagpatuloy, Oliver, pag-isipan mong mabuti. Bakit nakipagdigma ang lahi ng demonyo sa rehiyon ng Diyos libu-libong taon na ang nakalilipas? Dahil ba sa ayaw nating magpasakop sa mga Diyos ng rehiyon ng Diyos? Para sa kalayaan, kung sasali tayo sa lahi ng halimaw ngayon, labag ito sa dati nating gusto. Medyo balisa si Oliver. Ngunit ang lahi ng itim na pagong ay humiwalay na sa buong lahi ng demonyo. Kung gusto mong manatili sa iyong mga prinsipyo, mapoprotektahan ba natin ang ating sarili sa ating sitwasyon kasama ang rehiyong makadiyos gamit lamang ang lakas ng lahi ng Black Tortoise? Hindi tayo papakawalan ni White Tiger King at ng iba pa, lalo na sa makadiyos na rehiyon. Ngayong may pagkakataon na tayong sumali sa Fiend Race, bakit hindi na lang natin tanggapin ang ating kapalaran? Hindi niya maintindihan kung bakit napakatigas ng ulo ng kanyang ama. Anong pakinabang ang may dudulot nito sa pagsalungat sa lahi ng halimaw? Gayunpaman, ang Black Tortoise King ay hindi nakikinig sa kanyang anak. Umiling siya at sinabing, hindi pwede. Huwag mong sabihin yan. Hinding-hindi ako papayag. Kung gagawin ko ang sinasabi mo, paano ko haharapin ang ating mga tao at mamamahala sa kanila? Habang nagsasalita siya, tumingkayad ang Black Tortoise King at maingat na sinuri ang kalagayan ng putol na binti ni Oliver. Hayaan mo akong makita ang iyong pinsala, at pagkatapos ay umalis tayo sa lugar na ito. Nakapagdesisyon na siya, dahil ligtas na nakabalik ang kanyang anak, hindi siya makikipag-away sa lahi ng halimaw ngayon. Bagamat mayroon lamang mas mababa sa 20 mga sundalo ng lahi ng Fiend, lahat sila ay napakalakas, lalo na si Morticia. Ang kanyang lakas ay hindi maarok. Kung talagang kikilos siya, baka hindi niya mapakinabangan ang mga ito. Nang makitang determinado ang itim na pagong na hari, alam ni Oliver na wala nang silbi ang sasabihin pa niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumango at hayaan ang kanyang ama na suriin ang kanyang pinsala. Gayunpaman, kaliwat kanan ang kanyang mga mata habang palihim na nag-iisip ng solusyon. Ipinangako niya kay Morticia na gagawin niyang isuko ang buong lahi ng Black Tortoise sa lahi ng Fiend. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang kanyang ama sa kanyang panukala, na nagpahirap sa mga bagay. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Nakasimangot at hindi mapakalisi. Daryl na nakatayo sa tapat nila. Anong ginagawa ni Oliver? Talaga bang sinubukan niyang hikayatin ang Black Tortoise King na sumuko? Bagamat ang Black Tortoise King ay medyo hindi gaanong makapangyarihan at maparaan kaysa sa White Tiger King, siya ay isang taong may prinsipyo at hindi kailanman papayag na sumuko. Bahagyang sumimangot din si Morticia. Siya ay mukhang kalmado sa panlabas, ngunit ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Si Oliver ba ang dapat pagkatiwalaan?
Kung tama si Daryl, pagtataksilan kaya sila ni Oliver noon. Matapos suriing mabuti ang sugat ni Oliver, gumaan ang loob ng Black Tortoise King dahil gumaling ng gusto ang sugat. Kung aalagaan niya ito ng mabuti, lalabas ang mga bagong paa sa hinaharap. Sige, sabi niya habang tatayo na sana. Gayunpaman, biglang itinaas ni Oliver ang kanang kamay at mabilis na sinaksak ang gitna ng gulugod ng Black Tortoise King. Ang sentro ng gulugod ay ang tanging kahinaan ng lahi ng Black Tortoise. Walang nakakaalam tungkol dito, ngunit bilang anak ng Black Tortoise King, si Oliver ay pamilyar dito. Kabanata 4155. Ang biglaang pag-atake ay nagulat sa Black Tortoise King. Hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang sasalakayin ng sarili niyang anak. Anong ginagawa mo? Sumigaw siya. Pare, pasensya na. Ayokong gawin ito. Pero wala akong choice. Nanlilisik ang mga mata ni Oliver sa kabaliwan. Ginawa ko ito para sa kapakanan ng lahi ng Black Tortoise. Nang matapos siyang magsalita, binilisan ni Oliver, at gumalaw ang kanang kamay na parang kidlat. Galit na sigaw ng Black Tortoise King. Gusto niyang iwasan ang pag-atake, ngunit ito ay masyadong malapit at huli na. Nang makita ng mga warrior ng lahi ng Black Tortoise ang nangyayari, bumaba ang kanilang mga mukha. Sinigawan nila si Oliver at gustong sumugod para pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Tumigil ka, Oliver, ang lakas ng loob mo. Sa sumunod na segundo, tumpak na nakaturo ang daliri ni Oliver sa likod ng Black Tortoise King. Biglang nanlambot ang katawan ng Black Tortoise King at bumagsak ito sa lupa, hindi makagalaw. Matapos matamaan ang kanyang mahinang lugar, aabutin ng hindi bababa sa 6 na oras bago siya makabawi. Si Daryl, nakasama sa lahi ng Finn, ay nagulat at napatitig kay Oliver, walang imik. Masyadong malupit si Oliver sa isang tao. Inatake pa niya ang sarili niyang ama para sa kanyang kinabukasan. Samantala, si Morticia, na nakatayo sa tabi ni Daryl, ay bahagyang ngumiti habang nakatingin kay Oliver ng may paghanga. Hindi naman siya binaygo ni Oliver. Ang itim na pagong na hari ay nakaupo doon na paralisado. Ang kanyang mukha ay mabangis at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Oliver, nababaliw ka na ba? Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Kinabahan si Oliver na alam niyang galit na galit ang kanyang ama, ngunit nagngangalit pa rin siya at sinabing, Ama, kahit anong sisihin mo sa akin, hindi ko pinagsisisihan ang paggawa nito dahil ito lang ang tanging paraan para sa lahi ng Black Tortoise. Ikaw. Naramdaman ng Black Tortoise King na lumubog ang kanyang puso at galit na galit siya para makapagsalita. Sa sandaling ito, pinalibutan din sila ng mga mandirigma ng Black Tortoise race sa paligid. Itinutok nila ang mahahabang saber nila kay Oliver at nagsisigawan. Oliver, paano mo nagawang saktan ang iyong ama? Sobra naman iyon. Bitawan mo ang aking hari. Bitawan mo ang aking hari, at ililigtas ko ang iyong buhay. Nagpatuloy ang dagandong ng mga mandirigma ng Black Tortoise race. Hindi naman nagpanik si Oliver. May hawak siyang dagger sa kanang kamay at inilagay sa leeg ng Black Tortoise King, may suot na mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Lumayo ka, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Halos umungol si Oliver. Ang lahat ng mga mandirigma ng lahi ng Black Tortoise ay nanlamig, hindi ng ahas na kumilos. Hindi nila inaasahan na gagawin ni Oliver, hindi lamang sa pagsalakay sa Black Tortoise King kundi pagbabantaan din ang lahat ng kanyang buhay. Siya ay ganap na baliw. Natigilan din si Daryl at tinitigan niya ng may halong emosyon si Oliver. Upang mapasaya ang lahi ng halimaw, binyantaan pa ni Oliver ang buong angkan sa buhay ng kanyang ama. Saglit, biglang naging sobrang tahimik ang buong lugar. Si Oliver ay may mabangis na hitsura sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na pananabik nang makita niyang matagumpay niyang tinakot ang lahat ng mga mandirigma ng Black Tortoise race. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at sumigaw, itapon mo ang lahat ng iyong sandata at minampo ng katapatan kay Morticia. Gusto niyang maging tapat ang buong lahi ng Black Tortoise sa mangkukulam. Isip ng Black Tortoise King. Duguan ang mga mata niya at himitian na siya sa galit. Kasabay nito, gusto niyang pagalitan si Oliver, ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang leeg at hindi siya makapagsalita. Nagkagulo rin ang lahat ng mandirigma ng lahi ng Black Tortoise sa paligid nila. Tapat sa lahi ng halimaw. Paano sila magiging mga alapiers para
Sa halimaw na lahi sa hinaharap. Hindi pwede. Talagang hindi. Marami sa mga mandirigma ang napuno ng hindi makatarungang galit. Ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili at hindi kailanman handang maging mababa sa iba. Imposibleng pagsilbihan nila si Morticia. Gayunpaman, nang makita nila na ang buhay ng Black Tortoise King ay nasa mga kamay ni Oliver, hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano laban dito. Sa wakas, dahan-daw ang lumabas ang isa sa mga elder mula sa karamihan at lumuhad sa harap ni Morticia. Handa akong pagsilbihan ka, kamahalan, anunsyo niya. Ayaw niyang maging tapat sa kanya, ngunit wala siyang pagpipilian. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.